ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw kita karon sang Miyerkules, Hunyo 17, tuig 2026. Sa kinahanglan ako inyo tagbalita JP Hervas kag karon sa aton mga headlines. Sa aton mga headlines, Coastal Defense kag Anti-Infiltration Operations gintutukan sa karuhang adlaw sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Banwasang San Joaquin. Second quarter NSED hiwaton sa bulan sang hiwaton buwas sa Hunyo 18. Halos 2,000 ka trabaho ginbuksan sang DICT sa trabahong Digital Job Fair sa SM City Iloilo. Masobra 40 ka aplikante hard on the spot sa nasambit ka job fair. DOH Western Visayas plano nga magtukod sang Bukas Center sa Banwasang Batad. Iloilo City Government magapabilin sa pagpatuman sang 4-day workweek arrangement. Kag Western Visayas ginalantaw kun sarang mangin kabahin sang cruise route sa tapos sang ginhiwat nga inspeksyonon sang International Cruise Line. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagkaroon sa detalye na sang mga balita. Gintakos ang kapabilidad sang government forces sa pagresponde in kaso nga salakayon sa mga armado kong terorista ang mabaybayon sang probinsya sa kaduhang adlaw sang Interagency Territorial Defense Operation Exercise sa Banwasang San Joaquin. Sa giniwat nga exercise nakabaton sa impormasyon ang Armed Forces of the Philippines nga may armado nga grupo nga sakay sang motorbangka nga magasalakay sa Igcundao, San Joaquin. Kinalertong tanan nga unit kag nagluntar ang isa ka enkwentro sa diin nagkladakpan ang pila ka miyembro sa terorista nga grupo. Magluwas sa enkwentro, ginpakita man sa exercise kung ano kahanda ang local government unit kag mga ahensya sang gobyerno sa insakto nga pagtatap sa mga sibilyan nga apektado sa pagsalakay. Sa giniwat nga exercise nangin kabahin man sa Governor Toto Defensor kag Mayor Joe Abad Lazaro nga nagpalupok sang 105mm artillery cannon. Samtang sa iban pa nga balita, sa Hunyo 18, Webes, hiwaton ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sa Office of Civil Defense o OCD Region 6, ang pilot area sa Western Visayas ang NSED, amo ang Western Visayas Medical Center sa distrito sa Mandurriao. Liwat nga pagatakson ang kaldaan sang pumuluyo. Lagip na ang mga healthcare personnel sa tion sang linog. Una na nga gibayag
ni Office of Civil Defense 6th Director Raul Fernandez nga importante nga regular ang pagpanghanda sa mga pumuluyo sa linog, ilabi na nga hindi mapaktan kung saan o maigo ang linog. Dugang pa ni Fernandez, strategic man ang pilot area subong bagod isa ini ka ospital kag diri mahibaluan kung paano mag-evacuate ilabi na nga madamo nga pasyente ang ila gina-cater kada adlaw. Sa rehiyon, ginakabig nga earthquake generator ang West Panay Fault kag Negros Trench. Nagapangabay naman ang OCD6 sa tanan nga magbuylog sa second quarter ENSED kag ululupod nga madak cover and hold. Samtang halos 2,000 katrabaho ginbuksan sa DICT sa trabahong Digital Job Fair sa SM City, Iloilo. Yari ang detalye sa balita. Sa halos 2,000 katrabaho ang gintanyag sa publiko sa duwa ka adlaw nga trabahong Digital Job Fair 26. Ang aktibidad ginapangunahan sa Department of Information and Communications Technology kung DICT, kaupod na Department of Labor and Employment kung DOLE, kag sang Peso Iloilo City. Sunod sa Peso Iloilo City, may 20 ka kumpanya ang nagpakigbahin sa aktibidad sa din 13 ang naghalin sa BPO sector. Magluwas sa mga ginbuksan nga trabaho, nagtanyag man sa gilatag sa kaserbisyo ang mga ahensya sa gobyerno kangay sang SSS, BIR, NBI kag DICT. Katiwan sang job fair nga mahatagan sang oportunidad ang mga Pilipino pinaagi sa pag-angot sa mga job seeker sa mga ICT-enabled job. Ang trabahong Digital Job Fair 2026 kabahin sa selebrasyon sang National ICT Month nga ginbuksan mismo sang DICT sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samtang sa kaangot na balita, nagdangat na sa masobra 40 ka aplikante ang hard on the spot sa duwa ka adlaw nga trabahong Digital Job Fair nga ginpatigayon sa Department of Information and Communications Technology kung DICT sa SMCT Iloilo. Sa unang adlaw pa lang sa programa, nagdangat na sa 276 ka aplikante ang narehistro kag 40 ang gilayon nga nakaangkon sang trabaho. Isa sa mga maswerte nga nakakuha sang trabaho si Salvacion Cabarles, fresh graduate gikan sa Leganes nga hard on the spot bilang cashier sa SM Delgado. Sunod kay Cabarles, dako gid ang nabulig sa programa sa DICT para sa ilang mga fresh graduate, ilabi na subong nga mabudlay magpangita sang obra. Kaya nagpalabot man ini sang dako nga pagpasalamat sa ahensya. Ang job fair ang kabahin sang pagsulog sang National ICT Month subong nga bulan sang Hunyo. Samtang naghiwat sang libre nga learning session ang Department of Information and Communications Technology kung DICT para sa mga magagmay nga negosyante sa rehiyon. Katiwan sang libre nga learning session nga mapasangkad pa ang ihibalo sa mga MSME sa pagbaliga online lakip diri ang paggamit sang AI sa branding kag social media. Kinpatpat man sa DICT ang tuhoy sa cybersecurity, social services protection, Google Workspace, kag pag-onboard sa online e-commerce platform kag mobile shopping app. Aktibidad kabahin sa selebrasyon sang National ICT Month subong nga bulan. DOH Western Visayas plano nga magtukod sang Bukas Center sa Banwasang, Batad. Ang detalye sa balita sa report ni Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Plano sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development nga magtukod sa bagong urgent care and ambulatory service o kung Bukas Center sa munisipalidad sa Batad, Iloilo. Sa giniwat nga media forum sa DOH Western Visayas CHD, gimpahayag ni Regional Director Dr. Helen Tobias nga ang pagatukuron nga Bukas Center pagadumalahon sang Don Jose S. Monfort Medical Center o kung DJSMMC. Sa karon may yara pa lang sa 3 ka Bukas Center sa Riyon sa East nga nahamtang sa DJSMMC sa Barotac Nuevo, Western Visayas Medical Center sa siyudad sa Iloilo, kag Western Visayas Sanitarium and General Hospital sa Santa Barbara, Iloilo. Pananglit nga kung maaprobahan ang pagtukod sa Bukas Center sa Batad, hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sa mga pasyente sa Batad kag sa mga kalapit nga mga munisipalidad agon mag-avail sang libre o kon highly subsidized nga urgent care, minor surgeries, diagnostic testing kag specialized outpatient consultation sa Barotac Nuevo, Santa Barbara o kon sa siyudad sang Iloilo. That we are planning to open up Bukas Center in Batang
So, kaya nga sabi ko, yung 2 to 3 years siguro because we are, of course, bagong construction. So, hopefully po, yun yung first for the Iloilo province of Bataan po. Nabatian ang kabahinsang pahayag ni Dr. Tobias. Samtang ginklaro naman ni Christine Mosqueda, Nurse 5 sa Health Facilities Development Unit sang DOH Western Visayas CHD kung nga sa batad na pilian yung ibutang ang Bukas Center. Pahayag ni Mosqueda nga isa ang probinsya sang Iloilo sa recipients sang Health System Resilience Project o kon HSRP sang DOH sa bilog nga pungsod. Ang HSRP nagatuyo nga maghuman sang climate resilient nga provincial health systems agud papasugon ang health emergency response systems kag pasangkaron ang digital health transformation. Dugang pa ni Mosqueda nga sulod man sa kriteria ang batad nga pagatukuran sa Bukas Center bangon isa man ini sa mga banwa nga wala sang access sa DOH hospital sa sulod sang isa ka oras nga travel time. Pasok man si Batad sa within 1 hour pa lang na wala access sa atong DOH hospital. And also, actually, we also explored man sa other areas but nang diri naswak sa Batad ang mga criteria no when choosing maging off-site as Bukas Center sa Munford. Nabatian ang kabahinsang pahayag ni Mosqueda. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagin nga balita, dako ang nabulig sa bagong urgent care ambulatory service sa Bukas Center sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital o kon WVS-GH agon matagan sang solusyon ang naglain-lain nga balatian sang pumudoy labi na sang minor medical conditions kag urgent cases. Gin-highlight sa ganiwat nga media forum sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development nga dako ang nabulig sang Bukas Center agon mabuhinan ang malawig nga hulat sa mga pasyente kag mautat ang paggutok sa emergency room kag outpatient department. Dako man ang nabulig sini agon mahatagan sang dugang nga lugar kag emergency room kag outpatient department para sa mga pasyente nga may seryoso nga balatian. Ginpahayag ni Dr. Erin Habuyot, Medical Specialist 2 sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital nga humalin Abril tubtob Mayo sa nga tuig naglabot sa kabilugan nga 1,908 ka mga pasyente ang natatap sa Bukas Center kung sa diin 879 sa ila ang nag-edad 20 tubtob 59 anyos. 700 sa isaman ang nag-edad 0 tubtob 19 anyos samtang 323 ang mga senior citizen. Nagib sa top cases gagintatap sa pasilidad ang soft tissue injury, urinary tract infection, kag community-acquired pneumonia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government magapabilin sa pagpatuman sang 4-day workweek arrangement. Ang detalye sa balita sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Magapabili ng implementasyon sang 4-day workweek arrangement sang Iloilo City Government. Ginpahayag ni Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, nga ini ang nahisuno sa clarification gikan sa Department of Interior and Local Government. Sa response ng DILG, ginklaro sang ahensya nga nagapabilin nga align sa national directives, partikular sa Memorandum Circular number 114 kag EO 110 ang implementasyon sang 4-day workweek kag nagapabilin ini nga epektibo kag ang presidente lang ang may gahom sa pagbawi isang mando. Matandaan nga may rekomendasyon ang Iloilo City Crisis Management Council nga naga-normalize na sa sitwasyon sa syudad. Apang ginatagan gyapon ang importansya ang pag-comply sa direktiba sa national government. Magapadayon naman ang implementasyon sang 4-day on-site work kag alternative work arrangements samtang nagahulat sang dugang nga guidance sa national government kag sa Office of the President. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pagigabalita, LTO6 nagpapadaog sang show cause order batok sa isa ka abogado sang City Legal Office. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginpapanaugan sa show cause order sa Land Transportation Office 6 isa ka abogado sa City Legal Office ng Iloilo City Government matapos ginaligar nagpakita sa hindi maayong pamatasan ng insulto ay nagpamahog sa isa ka LTO law enforcer. Sa opisyal nga pahayag sang LTO Region 6 ginpahayag ni Regional Director Attorney Godioso Iduspan II nga wala nila ginatolerar ang among asay isang hitabo
kag wala man sila sang pinilian sa pagpatuman sang layi. Dugang pa ni RD Duspan nga dapat respetuhon ang layi kag bisan pa ang mga enforcers nga nagapatuman lamang sang kasuguan anuman ang posisyon kag estado sa kabuhi. Sang Hunyo 11 sang ginserbe ang show cause order batok sa abogado nga katapo sang City Legal Office. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas ginalantaw kung sarang mangin kabahin sang cruise routes sa tapos ang ginhiwat nga inspeksyonon sang International Cruise Line. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Trichante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Posible mangin kabahi ng Western Visayas sa mangin ruta sang cruise ship sa tapos nga padulungan sang International Cruise Line. Sininga bulan sang Hunyo, ginpangunahan sang Department of Tourism Region 6, Iloilo City Government, Provincial Government sang Guimaras, Philippine Ports Authority Region 6 kag Southwest Tours ang site kag operational inspection sa shore excursion kag port agents sang luxury cruise line nga Company de Ponant. Ginpasundayag sa mga bisita ang mga pantalan, atraksyon, shore excursion kag mga tumalagsahon nga tourism experiences sang Iloilo City kag Guimaras nga sarang matanyag sa international cruise passengers. Ang assessment nangin kabahin sang evaluation process sang cruise line sa posibilidad nga malakip ang mga destinasyon sang rehiyon sa mga itinerary sang cruise ship sa palaabuton. Ang validation team ginabugusan sa mga tiglawas sang Travel People, Walem Philippines Shipping Incorporated, kag Wilhelm Stan Smith Bell. Suno sa DOT, hindi lang pagpadamo sang bisita ang benepisyo sang cruise tourism, kundi ang paghatag sang mas damo nga oportunidad sa mga transport providers, tour guides, restaurants, hotels, souvenir shops, mga mangunguma kag iban pa nga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. EMB Region 6 naghiwat sang inisyal nga assessment sa gas emission sa tasok sa Dueñas, Iloilo. Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang inisyal nga assessment ang Environmental Management Bureau Region 6 sa ginreport nga gas emission sa ginkutkot nga tasok sa Barangay Fundacion, Dueñas, Iloilo. Naggamit ang EMB Region 6 personnel sang portable gas analyzer agud matumod ang presensya sang gas sa tasok kag natukiban ang kapin 10% nga volume sang methane, isa ka natural nga gas nga sarang matugas sa mga nagadecompose nga organic matter sa idalom sang duta. Pahayag sang EMB hindi ining unang report sang gas emission sa ginkutkot nga water source sa Banwa sang Dueñas. Sang Marso 2024, naghiwat man sang investigasyon ng EMB Region 6 sa barangay Tinukuan sa diin nagwa nga positibo ang gas emission halin sa buho kag ginrekomendar ang mga tikang agud malikawan ang potensyal nga peligro kag kalayo. Sa pihak nga may pagkaanggid ang naobserbahan sa duha ka insidente sa Banwa, ginklaro sang EMB nga kinahanglan sa gihapon ang mas id-id pa nga eksaminasyon agud may baluan kung pareho ang ginhalinan o kung origin sang duha. Sa karon, ginsiling sang EMB nga hindi pa fully established ang source kag kumpleto nga komposisyon sang gas sa Barangay Fundacion. Kag nagakinahanglan pa sang dugang nga field investigation kag koordinasyon sa mga ahensya sang gobyerno. Ginpanumduman naman ang publiko sang ahensya nga likawan ang pagpanigarilyo, pagsindi sang suga o kung paghiwat sa aktibidad nga posible makatugas ang kalayo sa lugar. Ginreport sang EMB Region 6 na nakapakig-angot na sila sa Department of Energy, Mines and Geosciences Bureau, Bureau of Fire Protection kag local government units sang Dueñas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Social Welfare and Development Region 6 nag-release ang 10.8 million pesos nga stipend sa mga social pensioners sa Aklan. Ang detalye sa balita
sa report ni Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas, report. Nag-release ang masobra sa 10.8 million pesos na stipend ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 para sa mga indigent social pensioner sa New Washington, Aklan. Naglabot sa 3,623 ka social pensioner gikan sa 16 ka barangay sa New Washington ang nagbatol sa tig 3,000 pesos na stipend para sa ikaduha nga quarter sa 2026 sa idalom sang social pension o SOCPEN program. Ginpangunahan sa Municipal Local Government Units ng New Washington, pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office ang payout. Ang social pension program nagatuyo nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga maluya, masakiton o kon disabled nga wala sang pension o kon permanente nga source of income nga mga senior citizen kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila mga himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka DepEd 6 personnel regional qualifiers sa 2026 Gawad Lingkod Bayan. Nagabalik si Marian Grace Ereniata para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas, report. Tatlo ka personnel sa Department of Education o DepEd Region 6 ang regional qualifiers sa 2026 Gawad Lingkod Bayani sang Civil Service Commission o CSC Region 6. Gawad pag-asa qualifiers si Maribet Baldonado, Project Development Officer 2 sang Schools Division Office of Rojas City, samtang gawad ng Bayan qualifiers naman Sanday Darwin Tadifa, Master Teacher 2 sang SDO Iloilo, kag Marvic Martires, Chief Education Supervisor sang SDO Rojas City. Ginpanginbulahan naman sang DepEd 6 ang kadalagan sang personnel sa sini nga Regional Gawad Lingkod Bayani. Ang Gawad Lingkod Bayani mayara sang tatlo ka awards. Ang Gawad Lingkod Bayan ang pangulo nga nagakilala sang outstanding work performance kag kontribusyon nga may national impact. Gawad dangal ng bayan nga gina-confer sa isa ka individual nga nagapakita sang extraordinary act o kon public service kag consistent sa pagpakita sang exemplary ethical behavior sa Republic Act No. 6713 o kon ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees kag ang Gawad pag-asa para sa mga individual o kon grupo sa mga civil servant kung sa diin ginakilala ang work performance kag ang ila outstanding contribution nga nakabenepisyo ang masobra sa isa ka departamento sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Anti-denggeran hiwaton sa Domingo, Hunyo 21. Road closure ipatuman sa pila ka karasada sa downtown area. Nagabalik para sa detalye sa balita si Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, report. Pagkasiraduhan sa mga motorista ang pila ka mga karsada sa city proper area sugod alas 4 sang kaagahon sa maabot nga Domingo, Hunyo 21 kasunod sang pagkahiwaton nga anti-dengue fun run. Kabahin ini isang pagdumdum sa Dengue Awareness Month subong nga bulan sang Hunyo nga nagapanomdom sa pamuluyo nga magbuylog sa kampanya kontra dengue labi na ang pagpanglimpyo sa mga ugsaran kag mga ilistaran sang lamok. Sakop sang road closure ang area halin sa Iloilo Provincial Capital padulong sa Roberto Montinola Street, James Basa Street pakadto sa Ramon Muzonia Street, lapos sa Fort San Pedro Drive, Muliluni Street, Cesar Dirlon Bridge pabalik sa Provincial Capital bilang finish line. Ginaabisuhan sang Iloilo City Traffic Management Transportation Office ang mga motorista nga magpangita sa alternatibo nga karsada o kunalagyan agud indi mahulan sa trapiko. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Samtang lupit-gupit ginhiwat sang DOH, Iloilo PHO kag LGU ton bilang pagsalog sang Men's Health Month sini nga Hunyo. Ang detalye sang balita sa report ni Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas, report. Naghiwat ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sang lupit-gupit #kami na Men Advocacy Campaign sa munisipalidad sang Oton bilang kabahin sang pagsaulog sang Men's Health Month sini nga bulan sang Hunyo. Ang kahiwatan nga partnership sa Iloilo Provincial Health Office o PHO kag local government units ang Oton nagatuyo nga i-highlight ang importansya sa paghatag pagtamon sa ikayong lawas kag kaayuhan sang kalalakihan pinaagi sa pagdala sang health information kag mga serbisyo sa komunidad.
Paagi sa diskusyon, gininganyo ang mga partisipante nga mag-adapt sang healthy lifestyle, magpakonsulta kag mga proaktibo sa pag-atipan sa kabugusan nga ikaayong lawas. Nagbenepisyo man ang mga partisipante sa libre nga medical kag dental consultation kag libre nga haircut nga gintanyag sang 3rd Infantry Division kag Philippine National Police. Yaran sa kaywatan sa DOH 6 Regional Director Dr. Helen Tobias, Dr. Ramon Mateo Grecia Jr., Dentistry kag Men's Health Coordinator, Dr. Jem Laurie Borja, Medical Officer for kag Family Health and Nutrition Section Head Section, Dr. Fritzy Ansuset Heroso Diquito, Head sang Health Promotion and Communication Management Section sang DOH Region 6, Diadema Vigo Municipal Administrator nga nagtiglawas kay Oton Mayor Sofronio Fusin Jr., Dr. Rodney Labis, Head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO, lakip man si Road Safety Coordinator Sandy Soltes, Population Program Officer Ella Dar Elijah Sandig, Municipal Health Officer nga si Dr. Sally Ticao, kag personnel sang Rural Health Unit sang Oton, kag HPCMS team. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang joint manhunt operation ang kapulisan nga nagresulta sa pagkaresto sang rank 1 most wanted person sa probinsya sang Oriental Mindoro sa Purok Balok-Balok, Barangay Navalas, Buenavista, Guimaras. Ang suspect ginkilala nga si alias Romnick, 44 anyos, kag residente sang Barangay Sabang, Puerto Galera, Oriental Mindoro. 4 counts of rape ang ginapangatubang nga kaso sang suspect. Nagagawa sa investigasyon nga ang suspect ginaaligar nagpanago sa Guimaras matapos mapasakaan sang kaso. Ang operasyon ginpatigayon sang Iloilo Maritime Police Station, Buenavista Municipal Police Station, Regional Maritime Unit 4B, kag Puerto Galera Municipal Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. magkasaulog sa ika-88 nga Charter Day ang Bacolod City buwas Hunyo 18. Nakip sa aktibidad ang Civic and Cultural Parade kag Job Fair nga ginapangunahan sa Peso, Bacolod City. Agud batagan sa lubos nga kaygunan ang mga Bacolodnon nga makaupod sa kinasadya, gindeklara ang Hunyo 18 nga special non-working holiday sa Bacolod City, santo sa kaundan sa Republic Act number 1146. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Alas 4:37. Amuyan to ang mabalitang natipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa headliners buwas subong adlaw sang Miyerkules, Hunyo 17, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo ng intag balita, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.